Sinabi ng Commander-in-Chief ng United Federation Humanity na mahusay ang nakuha nilang intel na magmamanman kay Shinigami sa Guerrilla Squad. Ayon sa Intelligence Chief si Shinigami ang tinaguriang Grim Reaper na sinaniba ng Undying Phantom, dagdag pa ng kalbong Deputy Commander-in-Chief na ito rin ang nagiging hadlang sa kanila kaya't kailangan itong mawala. Sinabi naman ng pangit na Clown Kaiki Pandemonium Lord na nasisiyahan siya sa pakikipagkaibigan ng mga traidor. Saad pa niya kung maaalala ba ng Gluttonous Demon ang kanyang kabutihan. Ayon sa tatlong traidor ang Rock-Irian Territory ay isang ligtas na lugar, at patuloy nilang susuportahan ng pagkain at mga alipin ng pangit na Pandemonium Lord. Nakangiting sinabi naman ng pangit na Kaiki na nagpapasalamat siya assistance ng tatlong traidor, saka sinabing mas lalo pa nilang pagbutihin ang pagkakaisa para sa masaganang hinaharap. Sabay-sabay itinaas ng tatlong traidor ang baso ng alak at pinuri ang kataasan ng Pandemonium Lord, saad pa nila na ang Rock-Irian Territory ang magiging huling paraiso sa mundo, isang utopia kung saan mamumuhay ng magkasama ang mga Kaiki at tao. Ang mga corrupt na opisyal ng human military ay lihim na nakipagsabuatan sa Clown Kaiki Executive, ngunit bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang motibo. Nasa isip ng matabang opisyal na matatalo din naman ang mga militar sa laban kaya't pinili na niyang magtraidor, samantalang ang importante sa paitot na opisyal ay makaligtas siya matapos makitang halos kalahati sa sangkatauhan ay naligas na. Sa isip-isip naman ng panot na matanda na hindi niya hahayaang mawala lang ng ganun kadali ang masagana at magarang buhay na meron siya. Lahat sila ay makasarili lalo na ang pangit na Pandemonium Lord dahil alam niya kung gaano makapangyarihan ng Undying Phantom. Kaya't batid din niyang walang hinaharap ang mga Kaiki sa Earth ngunit nais niyang makaligtas upang patuloy na matamasa ang masaganang buhay na nararanasan. Ang mga corrupt na opisyal ding ito ang naglabas ng impormasyon tungkol sa Guerrilla Squad, at nagbenta ng impormasyon kaya't nalaman ni Bill Sain ang kanilang lokasyon. Bilang gantimpala sa kanilang pagtatrader napakaraming pagkain at wala silang kaalam-alam na pinapaikot lang sila ng Clown Kaiki. Bukod sa pagkain nagdadala din sila ng mga babae para sa tatlong opisyal kapalit ng impormasyon. Ayon sa Pandemonium Lord hanggat hindi nasasaktan at nakakakain isang beses sa isang araw ang mga ito, ay wala silang magiging sigalot lalo na't ang mga pinapadala niyang babae ay hindi marunong magsulat o magbasa dahil lamali sila sa Rock-Irian Territory bilang masunerang mga alipin. Napakaraming mga bata at magagandang babae sa loob ng territory, at tanging ilang mga sinuwerte ang naipakasal sa sukab na opisyal bilang bago nilang dati, dahil ito ang tanging paraan upang tuluyan silang makalaya sa pagkakakulong. Sandali pa silang nag-inuman ng masarap na alak saka nagpaalam ang tatlong pangit na corrupt na umalis, kasama nila ang mga bagong napiling alipin na ipinagkaloob sa kanila ng Pandemonium Lord. Habang naglalakad napag-usapan pa ng tatlo na mukhang malaking utilidad ang meron sa Guerrilla Squad, samantalang para sa kanila si Kuden at Shinigami ay pareho lang mga pawn sa kanilang laro. Paalala ng pusit ang ulong Kaiki na mag-iingat ang tatlong kurap dahil mapanganib ang daan hanggang sa capital. Habang papalayo sinabi ng tatlo na huwag mag-alala ang Pandemonium Lord dahil mahuhusay ang kanilang bantay mula sa military headquarters. Ngunit dahil sa layo nito pinag-iisipan nilang mas palapitin ng kaunti ang nasabing military base. Wala silang kamalay-malay na nagmamasid sa paligid ang nakatagong miyembro ng Guerrilla Squad, 100 kilometro na ang layo ng sasakyan ng mga traidor na opisyal mula sa hilaga ng Rock-Irian Territory, masayang nagtatawan ang driver at kasamahan nitong mga Capital Guard soldier na animoy natatakam pa sa mga babaeng nakuha, maging sa mga bagong kagamitan at gantimpala sa kanila mula sa Rock-Irian Territory. Nang bigla namang tumagos sa noo ng driver ang bal ng baril maging sa kasamahan nito, at hindi man lang nila nagawang manlaban sa bilis ng pangyayari. Binuksan ng isang lalaki ang pintuan ng sasakyan at itinulak palabas nito ang dalawang bangkay ng lalaki, tahimik niyang kinuha ang manibilas saka inihinto sa gitna ng biyahe ang sasakyan. Agad ding huminto ang mga kasunod na sasakyan kaya't napatanong ang matabang opisyal kung bakit sila tumigil. Sagot naman ng kanyang driver na marahil may problema sa nauunang sasakyan na tumigil sa kanilang unahan. Hanggang sa mataranta ang isang matanda at nang madinig niya ang mga putok ng baril sa labas, kaya't nagmamadali siyang tumingin sa harapan sa pag-aakalang inaatake sila ng mga Kaiki. Walang ano-ano'y tumama ang bala ng baril sa kanyang driver na agad nitong ikinamatay, kaya't napaatras na lang ang traidor at napalunok ng sariling laway sa takot.
Pinasok ng isa pang lalaki ang sasakyan at tinutukan ng baril ang mga opisyal. Sa ganoong paraan ay nahuli ang mga ito ngunit sinigurado nilang hindi masasaktan ang mga walang salang babae. Dahil walang sapat na kaalaman sa pakikipaglaban ng mga Capitol Guard, ang 30 bantay ng 3 korap na opisyal ay nagawang talunin ng 4 na miyembro ng guerrilla squad. Nakatutok sa traidor na pilot ang baril ng nakamask na captain habang sinasabi nitong isang malaking kamalian ang ipagkanulo sila sa mga kalaban, saad pa niya na dapat nanatili na lang ang matanda sa kanyang pangarap nang sa ganun ay nabuhay pa sana ito ng mas matagal. Dahil narinig agad na pagtanto ng matanda na ang Kuden squad ang sumalakay sa kanila, kaya't pangbabawi niya na paano ito nagawa ng squad gayong napakaraming benepisyo ang ipinagkaloob nila dito. Sa galit ng captain ay bigla niyang binali ang leeg ng traidor na matanda, saka sinabing ang salitang pagta-trader ay nararapat lang sa mga ito. Matapos ang 3 araw nagtipon ang mga army sa military court, na matatagpuan sa Western Central Region Capital, Federation of Humanity General Headquarters. Dito ipinakita at lantarang isiniwalating captain ang pagta-trader ng 3 opisyal, na hindi lang ginawang pangsarili ang Capitol Guard, nakipagsabuatan din sa mga kalaban at ginasta ang kanilang pondo, kundi pinagtangkaan ding patayin ang mga bayani ng human military na sina Captain Kuden at Shinigami. Bilang ebidensya ipinakita nila sa screen ang naging pag-uusap ng 3 at ng Pandemonium Lord, kaya't gulat na napanganga ang lahat ng army at napamura. Nang umugang ang ingay sa loob ng military court agad tumayo si Sakurai at hiniling na tumahimik ang lahat. Matapos ang meeting na iyon sa isang banda ay nagising naman si Saton na kasalukuyang nakarete sa loob ng Mothership Medical Bay, nagdudumali niyang sinubukang bumangon nang maalala si Hakari kasabay ng pagtawag sa pangalan nito. Ngunit agad sinabi ni Sakurai na nakaupo sa gilid na kailangan muna niyang magpalakas, dahil hindi pa rin lubos ang kanyang paggaling kahit na 2 linggo na siyang walang malay. Ang tanong naman ni Satone kung ano ang ginagawa ni Sakurai sa frontline, gayong dapat na nasa headquarters ito at inaasikaso ang mga intelligence. Sinabi naman ni Sakurai na simula ngayon ay siya na ang mamamahala sa guerrilla squad, kaya't pinagtaka ni Satone ang pagpayag dito ng mga nakakataas. Nakangiting sagot naman ni Sakurai na ayos na ang lahat, dahil sa kasalukuyan ay siya na ang pinakamataas na ranggo. Hindi maintindihan ni Satone ang pinagsasabi ni Sakurai kaya't tahimik na lang siyang napatitig dito. Tumatawang sinabi ni Sakurai na isa siyang abalang tao kaya tatapusin niya ang labanan sa loob lang ng linggo, dahil sa kasalukuyan tumaas na ang kanyang posisyon at naging Lieutenant General ng Western District, Intelligence Commander General, at Commander-in-Chief ng United Federation of Humanity. Ikinwento pa niya kay Satone ang mga naganap sa loob ng 2 linggo nitong pagkatulog, saka sinabing magpagaling ito upang muli silang matulungan na mapatay ang gluttonous demon na si Bilsain. Napangisi si Satone at sinabing wala pa ding pagbabago si Sakurai at ginagamit pa din sila bilang mga pawn, kaya't natawa na lang si Sakurai at sinabing ito naman talaga ang kanyang trabaho. Bakas ang katigasan ng ulo ni Satone at sinabing hindi siya makapaniwalang nagbabago na si Sakurai, ani pa niya na hindi na ito mukhang nakakapagduda ngunit medyo nakakatakot, sa huli pinili niyang makinig na magpahinga upang manahimik na ang makulat na si Sakurai. Bumantong hininga pa siya sa kapinenggako sa sarili na ililigtas niya si Hakari. Nang lingunin niya ang isang higaan nakita niya ang wala paring malay na si Kuden, puno ng benda ang katawan nito at putol ang isang kamay at paa. Habang si Hanamori at isa pang lalaki ay abala sa pag-iisip ng solusyon kung paano mapapagaling si Kuden. Sa kabilang banda mula sa loob ng ikalawang meeting room madidinig ang malambing na pag-awit ni Asuka, sa mga batang nailigtas nila at sa mga sugatang sundalo ng guerrilla squad sa ganun ay maghilom ang kanilang mga sugat. Nang maging kaiki si Asuka nagkaroon na siya ng kakayahang magpagaling sa pamamagitan ng pag-awit, at sa ganoong paraan malaki ang naitutulong niya sa guerrilla squad. Sabay na pumasok si Asuka at Shinigami sa isang silid at doon na salubong nila ang Commander-in-Chief na si Sakurai. Agad sumaludo ang dalawa bilang pagbati kaya't nasabi ni Sakurai na wag na silang maging formal. Tanong pa niya kay Asuka kung kamusta ang epekto ng kanyang pag-awit. Bagaman nakakaramdam pa ng kaunting hiya si Asuka sa pag-awit sa harap ng maraming tao, ngunit sa katagalan batid niyang makakasanayan din niya ito. Tanong naman ni Sakurai kung kamusta ang pakiramdam ni Shinigami. Agad namang sagot ng ating bida na napakaganda na ng kanyang pakiramdam,
At malaking tulong ang pag-awit ni Asuka kaya't nahihiyang napayuko na lang ang babae. Nakangiting saad ni Sakurai na inaasahan niya si Asuka sa bagay na ito, dahil walang ibang makakagawa niyon kundi siya lamang. Ang mga salitang yun ay lalong nagbigay ng tapang kay Asuka na gawin ang trabahong iniatas sa kanya. Pagkaalis ni Asuka agad inalam ni Shinigami kay Sakurai kung nahanap na ba nito ang kuta ng mga kalaban, kung saan naruroon si Hakari ngunit bigo siya dahil wala pa ding impormasyon tungkol dito. Napabuntong hininga na lang si Shinigami at nang makita ni Sakurai ang pagkadismaya niti, agad niyang sinabi na meron siyang kilala na maaaring makatulong sa kanila. Nagdesisyon ang dalawa na wag nang magsayang pa ng oras at simulan ng kumilos. Sa kabilang banda nakatayo ang halimaw na pusit ang ulo sa harap ng bintana, pilit nitong ginagamit ang antena sa sungay upang makahanap ng impormasyon. Ngunit matapos ang ilang beses na pagtangka ay agad itong malakas na napamura. Malakas pa niyang sigaw kung bakit wala man lang sumasagot sa kanyang pagtawag. Hindi siya sigurado sa mga nangyayari at maliban sa tatlong opisyal, walang din siyang makitang reaksyon mula sa Demon Zodiac Satellite. Nakaramdam siya na merong hindi magandang mangyayari kagaya na lang ng una niyang maramdaman ang nangyari kay Bilsein, kaya't naisip ng pusit na agad tumago. Bigla naman siyang napalingon sa likuran ng mad-inig ang pagtawag sa kanya ng tatay, at doon tumambad sa kanya ang ating bida at iba pang miyembro ng Guerrilla Squad. Dahil ang Pandemonium Lord ay isang intelligence officer ng Demon Clown Region, batid ni Shinigami na alam nito kung nasaan si Bilsein. Walang alinlangan niyang itinutok ang baril sa ulo nito saka, itinanong kung nasaan ang bastardong gluttonous demon. Nangilabot ang pusit na halimaw nang mapagtantong ang Guerrilla Squad ang kanyang kaharap, at doon napagtanto niya na hindi nagtagumpay ang gluttonous demon kaya't wala siyang natatanggap na mga intel. Sinabi niya na ang mga babaeng nakatikip ng tainga sa gilid at tumawag sa kanya ng tatay ay pinalaki niya, sabay turo sa mga ito sa pag-asang kakaawaan siya ng ating bida. Ngunit lalo lang idiniin ni Shinigami ang baril sa ulo nito at sinabing wala siyang pakialam. Tanong naman ng pusit kung talaga bang hahayaan ni Shinigami maulila ang kanyang mga anak. Sigaw naman ni Shinigami na gagawin niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Saad pa niya na hindi siya isang hero kundi isang Grim Reaper, at nabubuhay lamang siya upang pumatay ng mga kaiki. Pinawisan naman ng malamig ang halimaw sa takot at sinabing ginagamit lang ni Shinigami ang excuse ang salitang Grim Reaper upang pumatay. Walang emosyong saad naman ng ating bida na hindi kasalanan ang pagpatay ng kaiki, at dahil marami pa siyang itatanong alam din niyang hindi agad mamamatay ang kaiki kapag pinutol niya ito. Hindi na nakasagot pa ang pusit na halimaw at bigla na lang lumaglag ang braso nito, kaya't magkahalong gulat at sakit ang naramdaman niya dahil hindi man lang niya nagawang iwasan ang ginawang pag-atake ni Shinigami. Sa bilis nito maging ang mga kasamahan ng ating bida ay natulala at hindi man lang nakita ang paghugot niya ng espada. Pakiwari nila'y bigla siyang naging ibang tao matapos ang nangyari kay Hakari at maging sila nang nakaramdam ng takot sa kanya. Kinuwelyuhan pa ni Shinigami ang pusit sa kainugog at nanggigigil na tinanong kung nasaan si Bilsein, sa determinasyon na mailigtas ang kanyang senior na si Hakari. Alam ng Pandemonium Lord na masama na ang kanyang sitwasyon sa kanaiisip na isang tunay na halimaw ang kanyang kaharap, nangangilabot pa niyang tanong kung ito na ba talaga ang Grim Reaper. Bigla namang kumulog at kumidlat ng malakas sa labas kasabay ng matinding galit ni Shinigami, at nang wala ng pagpipilian kinagat ng matindinig kay Ki-Clown ang kantang sariling ngipin. Agad namang napagtanto ni Shinigami ang plano nitong gawin kaya't mabilis niyang binalaan ang mga kasamahan na tumago bago pa sumagod ang bomba. Sumabog ang buong building sa lakas nito at naiwan ang bakas ng mga sira at apoy sa paligid. Kaunting sugat din ang tinamo ng Guerrilla Squad dahil na din sa mabilis na pagbabala ni Shinigami. Sa kasamaang palad ang pusit na halimaw ay nagkaroon ng pagkakataon na makatakas, kaya't napamura na lang ang ating bida habang nakatayo pa din sa dating pwesto at hindi man lang napinsala ng malakas na pagsabog. Manghang napatitig ang buong squad kay Shinigami at sinabing ito marahil ang tinatawag na Tremor Step, isang kakayahan na taglag din ni Captain Kuden. Mabilis na tinungo ng ating bida ang mataas na bintana sa kawalang pag-aalinlangang tumalon, bilin pa niya sa mga kasamahan na alalayan siya ng mga ito. Animoy tumatakbo lang sa kalsada si Shinigami at hindi alintana ang taas ng building, parang gagambang pataluntalan at walang kahirap-hirap na bumaba mula sa pinakamataas patungo mas mababang rooftop ng mga kasunod building.
Natulala na lang ang kanyang mga kasamahan sa nagdadalawang isip na tanong, kung kailangan pa ba nilang alalayan si Shinigami. Sa kabilang banda mabilis na tumatakbo papatakas ang pusit na halimaw, hindi nito maiwasang mapatanong kung bakit humantong ang lahat sa ganoon gayong tanging nais niya ay marangyang buhay. Nakangiwit na katwiran pa niya na 30 taon pa lang naman niyang ginagamit ang mga tao, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon alam niyang walang maitutulong ang mga ito sa kanya. Dahil sa desperasyon ginamit ng Clown Kaiki ang kanyang kakayahang magpadala ng mensahe gamit ang signal, at inutos sa mga kakampi na wasakin ng mga ito ang daan sa kanilang lugar. Sandali siyang nag-intay ng sagot ngunit tanging katahimikan lang ang kanyang narinig, kaya't napaisip siya kung ano ang nangyayari dahil ayaw gumana ng kanyang utos. Ang saad pa niya na napaka-imposible nun dahil walang sino mang Kaiki na naruroon na may kakayahang harangan ang kanyang mensahe. Sa gitna ng kaabalahan sa pag-iisip bigla namang may animoy taling lamawit sa yuluhan ng Clown Kaiki Pandemonium Lord, kaya't mabilis itong napatingala upang suriin. Laking gulat niya at di na nagawang makagalaw nang hawakan siya ng isang nilalang, na lumulutang at may suot na parang kasuotan sa space. Biglang kinilabutan ng pusit na halimaw at hindi na nakapanlaban pa. Nadatnan naman ni Shinigami ang senaryo kung saan malakas na sumisigaw ang pusit na halimaw, nang inig pa ito bago tuluyang mapatay ng nakalutang na nilalang. Hindi malinaw kay Shinigami kung ano ang nangyayari bukod pa doon napapaisip siya kung isa bang humanoid Kaiki ang nasa harap niyang pumatay sa halimaw. Nang bigla itong tumingin sa kanya at nakita niyang namumula ang mga mata nitong direktang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan binitawan ng nilalang ang Clown Kaiki saka dahan-dahan ding lumapit sa ating bida. Mahinang nagsalita pa ito at tinawag na Lord si Shinigami, kaya't naghanda ang ating bida at akmang huhugutan ang kanyang espada. Nang tanggalin nito ang kanyang helmet tumambad sa harap ni Shinigami ang magandang babae. Bigla pang nag-iba ang reaksyon nito saka puno ng siglang tinawag ang Undying Phantom at mabilis na sinunggaban si Shinigami. Pilit kumakawala ang ating bida sa mahigpit na yakap, ngunit hindi niya magawang makagalaw na para bang pinipigilan siya ni Nos na gawin ito. Malakas na saad pa ng babae na sumusubra na ang lahat ng nangyayari, saad pa niya na bakit sa katulad pa ni Shinigami nakipag-isa si Nos gayong naruroon naman siya. Hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap ang babae kaya't pilit na tinanong ni Shinigami kung sino ito. Inis namang saad ng babae na hindi siya ang kausap nito, saka sinabing bilasan niyang palabasan si Nos dahil nakaharang siya sa kanilang dalawa. Hindi naman makapaniwala si Shinigami na alam ng babaeng nasa katawan niya si Nos. Masungit na saad naman ito na dahil nanggagaling kay Shinigami ang communication sound wave kaya't alam niyang naruroon si Nos. Walang nagawa si Nos kundi magpakita sa kabinati ang babae at sinabing tunay ng isa itong satellite demon. Malakas na tumili ang babae nang makita nito ang cute na anyo ni Nos sa kasunod-sunod ang pagtatanong kung paano siya naging ganoon kaliit. Naisip pa ng babae na marahil dahil ito sa kanya kaya't nag-anyong parang puppet doll ang Undying Phantom. Hindi magkamayaw ang babae sa tuwa sa pagpaplano kung paano niya makakasama si Nos sa space, saad pa niya na madali lang niya itong madadala sa kasalukuyang liit nito. Huminga naman ng malalim si Nos saka sinabing makinig sa kanya ang satellite demon, kaya't biglang natahimik ang babae nang makitang naiinis na ang cute na Kaiki King. Imbis na matakot ay mas lalo pang tumili ang babae at pilit na hahalikan si Nos, ngunit mabilis niya itong pinigilan saka itinanong kung ano ang ginagawa ng babae doon dahil ang trabaho nito ay satellite communication. Paliwanag ng babae na dahil iyon sa patuloy na pagpapadala ni Kogi sa kanya ng mga maling impormasyon. Salaysay ng babae na sinasabi na tumatanggi si Koji sa kanyang hiling na marinig ng direkta ang sound wave mula kay Nos. Nagpatuloy ito at di na niya nakayanan kaya't mas pinili niyang umalis sa trabaho. Dahil sa narinig inakala ni Shinigami na jowa ni Nos ang babae, na mabilis namang itinanggi ni Nos sa kasinabing isang tapat na lingkod niya ang satellite demon. Ito ang kumokontrol sa artificial satellite sa Earth isang makapangyarihang Kaiki. Nang ipakilala ito ni Nos Yumura pa ang babae ng patiwarik sa ere at nagpakyot. Gulat na napanganga si Shinigami at naitanong kung ito ba ang dominanteng kumokontrol sa lahat ng artificial satellite. Sinang-ayunan naman ito ni Nos at sinabi pang ito ang sinasabi niyang kasamahang tinawagan niyang palutang-lutang sa Kalawan. Hindi naman nagustuhan ng babae ang unang paghaharap nila ni Shinigami, kaya't arroganteng tanong niya kung sino ba ang basurang nasa harap nila.
Agad naman siyang sinaway ni Nas at sinabing magdahan-dahan sa sinabi sa kanyang partner. Natigilan naman ang babae at agad naglodang na parang cellphone keypad, hindi niya maunawaan ang salitang partner na aniyay ngayon lamang niya narinig. Inis na sinabihang tanga ni Nas ang babae sa kaaniyay nabilos na ng clown Kaiki ang ulo nito. Sinabi naman ng babae na hindi niya napigilan gayong isa sa mga talento ni Kogi ang mangumbinsi sa pamamagitan ng mabulaklak niyang pananalitan.